Breaking news mga kabayan, China walang tiwala sa kanilang mga malalaking eroplano kaya bibili na lang ito ng 20 mga refueling tanker sa Russia. Isang leaked document ang bumulaga sa social media matapos makitang umorder ang China ng mga refueling tanker sa Russia. Siyam na matataas na military official ng People's Liberation Army tinanggal at kinasuhan ng katiwalian. Isa na dito si General He Weidong. Isa siya sa miyembro ng Political Bureau ng Chinese Communist Party Central Committee at Vice Chairman ng Central Military Commission. Si General He Weidong lang naman ang ikalawa sa pinakamataas na mga general ng People's Liberation Army. South Korean Coast Guard ipinakita kung gaano sila kaagresibo upang supilin ang illegal na pangisda ng China sa kanilang exclusive economic zone. Hindi naman kumbinsido ang mga eksperto ng Taiwan sa planong Mutual of Understanding ng Coast Guard sa pagitan ng Pilipinas at China. Huwag sanang mahulog sa patibong ng China ang Pilipinas. Sa maniwala kayo o hindi, China bibili ng mga refueling tanker aircraft sa Russia. Totoo? Oo. Di ba merong ibinibidang mga tanker ang People's Liberation Army Air Force tulad ng YY-20? Bakit bibili pa sila sa Russia? Ito ba ay patunay na ang China military ay isang paper tiger? Nagulantang ang mga observer sa social media matapos kumalat ang isang leaked documents. Noong 16 ng Oktubre ng taong ito, nakasaad dito ayon sa open source ang pagbili ng China ng 20 mga aerial refueling tankers sa Russia na ang delivery ay naka-schedule sa taong 2027 at 2028. Ito ba ay epekto ng parusang ipinataw ng iba't ibang mga bansa sa China upang itigil ang pag-supply ng mga bahagi ng mga nasabing eroplano? O hindi masaya si Xi Jinping sa kalidad ng kanilang mga sariling gawang mga YY-20 tankers? Hindi maiwasan ang karamihan na magduda sa akbang na ito ng China. Siyam naman na matataas na military ranking ng China ang tinanggal at kinasuhan dahil sa korupsyon. Isa na dito si General He Weidong. Isa siya sa mga miyembro ng Political Bureau ng Chinese Communist Party Central Committee at Vice Chairman ng Central Military Commission. Si General He Weidong lang naman ang ikalawa sa pinakamataas na mga general ng China. Simula noong Marso ng taong ito, hindi na nakita ng publiko ang high-ranking leader ng People's Liberation Army. Pumapangalawa na may mataas na posisyon sa militar na tinanggal ng Chinese Communist Party ay si Navy Admiral Miao Ho. Nilabag nila ang pinakamataas na violasyon ng kanilang partido at sa umuusad na investigasyon sila ay sangkot sa korupsyon at kumalimbat ng napakalaking halaga ng pera. Ang pagkawala ni General He Weidong ay may malaking dagok sa militar ng China dahil sa kanyang impluensya at posisyon bilang general na merong may pinakamataas na tungkulin sa People's Liberation Army at siya ay itinuturing ding malapit kay President Xi Jinping. Si General He Weidong lang naman ayon sa Pentagon ay isa sa mga may malaking papel sa mga planong live fire drills sa palibot ng Taiwan. Noong nagbisita si dating US House Speaker Nancy Pelosi kung saan nagpalipad ang China ng mga ballistic missiles sa palibot ng Taiwan. Sa ibang balita naman, South Korean Coast Guard hinuli ang mga barkong pasaway ng China na nanghuhuli ng iligal sa South Korea Exclusive Economic Zone. Isa sa mga barko ng China ay kanilang isinarado ang 2 pintuan para hindi ito mapasok ng mga otoridad ng South Korea. Pero hindi ito umubra sa South Korean Coast Guard. Panoorin ang video. 현재 선내에서 물을 뿌리고 있음. 현재 중국 선원 선내에서 지금 정원 중에 있음. 징수! 징수! 현재 현승에는 대창살. 현재 계속 이동 중이고 지속적인 VHF 현승에는 대창살. 정상 면제 실시 중이다. 지그 제거하게 중국 상황 보조 중에 있음. 고마워 휴대용 열쇠
물보라를 일으키며 계속해서 도주 중에 있음. Hindi naman naniniwala ang isa sa mga eksperto sa Taiwan kung magiging epektibo ba ang binabalak na Mutual of Understanding na kasunduan sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Ayon sa kanya, ganito ang estilo ng China. Iba ang kanilang sinasabi sa kanilang mga aksyon sa karagatan. Ganito rin ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon wala pa ring pinal na kasunduan ang Declaration of Conduct sa South China Sea dahil gusto ng China na sila ang magmamay-ari ng buong West Philippine Sea. Interest in maintaining a free and open Indo-Pacific. And Munti, just finally, there is the bilateral consultative mechanism between the Philippines and China. There's one being discussed right now where the result could be an MOU between China and the Philippines. Do you think that this could be effective, like the one at 2nd Thomas Shoal? Yeah, I mean, whether such MOU result obviously remains to be seen, but I think the question is that even if you do have an MOU, how meaningful is it and how long-term lasting is it? I mean, too often, China, when it comes to China's management of South China Sea, they like to use a very act of dialogue itself as if it's a concession. Yeah, I think dialogue for Western countries or for many other countries in the international community, it's meant to be part of your daily routine, which talking things out is much preferable to using force, to doing ICAT or any gray zone. But China sees dialogue as something different, and indeed they often weaponize it for so many diplomatic settings. Every time there's a tense relationship between China and Southeast Asian countries, for example, you will see China say, oops, sorry about that, let me engage in talk with you again. And so I remember that's back in 2002, roughly, when they signed the Declaration of Conduct in the South China Sea. Ever since then, every time there's problem between China's relationship with Southeast Asia, China then said, hey, I'm happy to talk to you about moving towards a code of conduct, not just a declaration of conduct on South China Sea. And to this day, that's still a talking point, and I don't see that really yielding concrete results. So again, MOU could be interesting, but whether it means anything, it really depends.